Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 12:06. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon. Unas at pinakamalawak na newsroom sa buong Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. May hapon. May hapon mga kabyanan sa mga nagapamati kag nagatanaw karon sa Facebook Live. Nagapamati sa 585 kHz. Sa dilisuan sa inyong mga radyo. Isa na naman kay edisyon sang Bantay Banwa. Ako si Bing Pabiona, talos sa inyong sining regular anchor, Paul Tarosa. Update ninyo ako for about 55 minutes. Sa atos na yung pagpangalagad. Pila sa mga talalupang donaton nga mga impormasyon, mga balita nga igadulong sa inyo for this afternoon. April 30, 2025. Ulihi ka nga Miyerkules, karon nga bulan sang Abril, tuig 2025. Mangin-kaw po natin mga kabyanin in a while si Public Employment Service Office Department Head sang copies, no? PESO Department Head sang copies, no? Ang ato sa niya nga mangin kaupod si John Leo Marco Beldia. Ibalo na ton ang pilas mga aktibidad tomorrow, Labor Day mga kabyanan, adlaw sa mga mamumugon. Sinigid lamang ang programa Balita Sosyal with Miriam Grace Araneta. Nangin kaupod niya ang Information Officer sa Department of Labor and Employment, si John Mandario, nagpatagili sa Dolly Job Fair for tomorrow. Dali naman niya sa Iloilo City. More than 10,000 ka mga bakante nga mga trabaho o obra ang buksan para sa mga nagapangita sang trabaho. Same activity mga kabyanan sa bahin man sang syudad sang Bacolod, sang Negros Occidental. May ara man dito LGU initiated nga job fair. Kaganing PESO, LGU copies sa idalom ni Department Head John Baldea ang magahiwat man sang job fair. Ibaloon nato ni na mga kabyanan in a while. And pila pagit sa aton sa niya nga mga ginabantayan. Amoy ning 20 pesos per kilogram
nga bugas mga kabyanan magalunsar na ang panguluhan sang Cebu tomorrow. Pangunahan nini kag ginalauman nga tambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglunsar no sining program. Ang launching ceremony sa Cebu sa 20 pesos per kilogram nga bugas. Pero bago kita mga kabyanan, magpakigangot sa aton siniyang dinapit for this afternoon. Kag kadamo pa nga mga iban, ang aton siniluyag ipatpad sa inyo for this edition. Yara sa atong nilinyang Pag-asa Iloilo, si Leonor Silvestre, ang Iloilo City, ang heat index ara sa 40. No? Ang forecast ng Pag-asa, may mga iban nga mga area diri sa Western Visayas, particular Iloilo sa Dumangas mga kabyanan, ara sa 42 degrees Celsius. Si Balonta kon husto ang aton siniyag na dulong sa inyong informasyon, si Leonor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Leonor, maayong hapon. Anong latest sa lakas ng panahon? April 30, 2025. As of 3 a.m. tabi ng aga, ang dinamonitor natin ng LPA or low pressure area, dinaisabahan natin ng alat ng kaluan 805 km east of southern Mindanao na naka-embed niya along sa atin Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nag-a-affect sa may Palawan sa Mindanao. Easterlies naman nag-a-affect sa nabili nga bahay sa Pungsod. Diri naman sa Western Visayas, naka-experience sa taas ang maguligal-umon, tugtog magal-umon nga kalangitan, nga may isolitad na pag-alang pangalatog sa nag-uod gulatong easterlies. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas, na mag-ahaylin sa direksyon na sidlangan, tugtog amihan na sidlangan, na magadalas ang makanay tugtog makasarangan nga pagbalod ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5:32 a.m. pag magatunod din yung 6:02 p.m. karon sa hapon. Pag ang ating forecasted maximum heat index are at may 40 degrees Celsius. Pag amo inyong ating latest weather update, halin dito sa may Iloilo Dakla Weather Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo din nga salamat. Yes, Leonor, bali ang LPA, to-mention mo, di na siya ayon? Ano ma'am, sa may 800 km east of southern Mindanao. Ara gihapon siya, why siya naghulag bale? Yes ma'am. Kasulad mga itong ating May part. posibilidad ka mangin bagyo o kun wala? Moderate chance ma'am. Moderate chance. So, meaning possible Yes. mangin bagyo kung matunaw. And may mga iban pa nga disturbances nga nakitaan? Intertropical Convergence Zone na nag-affect sa may Palawan of Mindanao and easterly rest of the country. Ang pagulan kay inas ng kaagahon dala sang easterlies o kung ITZZ? ITCZ ma'am. So, ano naman Mga expect local natin later on leaders. sa gabi o kung sa kaagahon, Leonor? Payment yapon ma'am, expect mo kita ang ating mga isolated na pag-ulan karon sa kagabi. Okay, sige. Pero ang heat index dito sa Iloilo is 40. Yes ma'am, tapos ang na-record natin so far, ang mga pinakataas is 41 degrees Celsius ma'am. Bago lang ng alas 2. Okay, sige. Thank you, Gid, Leonor. Thank you ma'am. Radyo Pilipinas Weather. Philippine Standard Time mga kabyanan, it's 2:15 sa ato singa pagpangalagad.
as mentioned, ang Department of Labor and Employment diri iya sa Iloilo City ang paghiwat sini sang job fair. Tomorrow sa aga hiwaton nini sa Robinson's Place, Iloilo, main nga Robinson's Place mga kabiyanan diri sa bahin sang diri gid sa bahin sang Ledesma, no? And ang ato sa iya nga pag monitor sina by tomorrow, not only in Iloilo City magahiwat sang job fair sa bahin sang Bacolod City sa Negros Occidental. May ara ini sang hiwaton man nga job fair. Pero hibalo naton patpato naton anay una, no? Aside from Dole initiated nga job fair sa bahin sang Capiz, may ara sang LGU initiated nga job fair mga kabyanan. Hibalo unta ang ining mga aktibidad from Surgeon Leo Marco Bildea, ang Department Head sa Public Employment Service Office sang LGU, kung local government unit sang Capiz mga kabyanan. Yara siya sa aton nga line via Zoom kita. Sir John, maayong hapon. Mayong hapon man mambing kag sa tanan nga tagpalamati sang Radyo Pilipinas. Yes. Madamo gyud nga salamat sa ngalan sa Public Employment Service Office sang Gobyerno Provincial sang Capiz sa pagdumalahan sang pinalangga namon nga gobernador ang halangdon nga Fredinel H. Castro. Madamo gyud nga salamat sa liwat. Yes, ini sir nga job fair, LGU initiated. Yes, ma'am. Kag diin ini hiwaton sir. May yara kami nga pagahiwaton nga 2025 Labor Day Job Fair buwas nga adlaw may uno sa SM City Rojas. And expected nga ako ang may ara na final na sir ang mga maga-join nga mga companies sa sini nga job fair kag mga pila ina. May duwa ini ka programa, no? Ang una ang job fair. Kung sa din gina-expectar naton ang suma total 22 ka mga kumpanya nga may dalang masobra sa 4,500 ka mga vacancies para sa 140 ka mga posisyon. Ang ikaduha nga bahin amo ang short skills training program sa second floor sang SM City. Kung sa din may ara kita dito nga chorizo or longganisa making kag tocino making. So ang ina sir nga ang part 2 nga na partner na sang DOST o Contesta or ano na sir ang partner ninyo? Ang bilog nga job fair, ma'am, ang amon nga partner siniya mo syempre ang SM City. Pagkatapos kaupod namon ang Department of Labor and Employment Capiz Field Office sa idalom sa pagdumalan sang ilang provincial head nga si Engineer Michael Hizon kag ang TESDA Capiz Provincial Office sa pagdumalahan naman ni Mr. Rick Abraham. Kabalo naman kamo nga may ara memorandum ang Dole nga kuntani ang mga job fairs may 4 kabahin. Ang job fair mismo ang negosyo kung sa din dapat mahatag kita sang kahigayonan sa mga benepisyaryo sang Dole o sang DTI o sang DSWD nga kung sa din pwede sila ka baligya sa ilang mga produkto, no? Pagkatapos dapat may kabuhayan man or skills training pagkatapos ang one-stop shop. Apang bangod bag-o lang kita naghiwat sa aton kapistahan job fair, no, sang tinalikdan nga bulan gani medyo maiwat sa amon nga arang 4 na components gani duwa lang ka components sa subong ang Labor Day job fair. Ang job fair mismo kung sa din ang employers sarang makapangita sang ilang kinahanglanon nga mga empleyado kag ang skills training. Yes, din nga ni waton na sir John ang job fair kag is it overseas kag local ina ano nga mga jobs ang available? Okay. Ang atong Labor Day job fair buwas nga adlaw may uno paghiwaton sa event center sang SM City Rojas sa Arnaldo Boulevard, Rojas City.
may ara kita ka 16 nga mga kumpanya for local employment. May magadala ini sila sang mga 1,727 ka vacancies para sa 55 ka positions. Kag may ara man kita ka nga anom ka overseas manpower agencies nga may dala nga masobra or halos 3,000 ka mga bakante nga mga job orders para sa 85 ka nga nagkalain-lain nga trabaho. Para sa mga job seekers o mga nagakinahanglan sa trabaho, hindi lamang diri sa among probinsya o sa mga kundi pati na ang mga kalapit namon nga mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo, Cagaclan. Sa ninyo follow ang amon Facebook page nga Peso Copies. Kag dira makita ninyo kung ano ang mga posisyon nga available or vacancies nga mga available buwas sa amon job fair. And may ara ka mo pre-registration, sir? Dira sa amon post sa Facebook page, Ma'am Bing, may link ina dira kung sa din sarang sila maka pre-register. Actually kahapon nga adlaw naghiwat kami sang employment enhancement session para sa mga naka-register dira, no, nga pasakupan sang may mga masobra 50 ka mga aplikante. So, syempre ginatutukan man sir ang mga hired on the spot. Yes, ma'am. Kag maghahatag man sa amon ang SMCP sang gamay nga padya para siguro sa first 20 nga ma-hired on the spot. Oh, nami gali no, daw wala ko na diya kabati sa sa Iloilo nga may amo na yang the privilege ang mga job seekers if ever nga hired on the spot sila may ara sang may pang pang konsuelo. Pero dira may ara, yes sir. Initial information maghahatag ang SMCT sang discount card kag basi gift pack or kung ano man ang ilaging prepare para sa first 20 nga ma-hired on the spot. So ang expected nga applicants will be kay kabilugan nga sir, na mention mo kaina nga mga vacant positions mga pila as a whole. Ang vacant possessions, ma'am, ara na sa 4,583 for 140 different possessions for both local and overseas employment. Ang ang ining sir ang mga bid ng mga for example sa Teletech sa mga call center agents. So may dako man na sir. BPO companies. BPO companies mo. BPO, yes. Actually may ara magapartisipar nga company from Iloilo City, ma'am. Pasensya lang kay medyo wala diri sa ako natubangan ang listahan sa mga companies. Pero may ara ma'am nga BPO companies. Plus of course, ang BPO company nga rin sa Rojas City. Kay amo nang daw pinaka permino nga mga ang BPO nga vacancies amo nang pinakadamo ko kaisa nang sa mga job fair nga ginakondak nga nagapangita sa mga call center agents. Yes. So yes, ma'am. Oo. So for May 1 sa buwas na sir, bali all set na ang SM for ano oras mag-umpisa sir? Kay daw 9 sila gabukas? Ang SMCT magabukas alas 10. Apang sunod sa ilang marketing manager, pagabuksan nilang main entrance at 9 a.m. para sa mga employers kag mga aplikante nga pwede na sila kasulod sa SMCT. And until ano nga time sir? Mientras tanto nga may aplikante mambing gyapon kami magapabilin kami sa SMCT. So abi-abi gid no ang mga may ceremony pa sir or to open the job fair, is there any program? May ara kami nga pagaywaton nga opening program at 10:30 kag among ginalauman nga mag-abot ang amon nga pinalangga nga gobernador didto, Honorable Fredinil Castro para sa formal nga pagbukas ng job fair. Amo man ang provincial head sang Dole Capiz Field Office nga si Engineer Michael Hizon
kag ang provincial director sang TESDA Capiz Provincial Office nga si Mr. Rick Abraham. And so all set na for that tomorrow's activity, sir. Yes ma'am, kay matugay naman ni namon nga ginpreparahan. Actually nag-start kami preparations meeting with SM sang nagligat pa nga bulan. Gani preparado na kami para buwas ma'am. Gani ginaimbitaran ginamon, ginagda ginamon ng tanan nga nagakinahanglan sang trabaho nga magpadulong sa SM City Rojas sa Arnaldo Boulevard buwas nga adlaw para sa kayunan nga makakita na kamo sa inyong trabaho para sa mas masanag nga buwas damlag para sa inyong kaugalingon kag sa inyong pamilya. The usual, sir, nga paghiwat sa job fair, gina-coordinate with the other agencies. Na-mention mo kayo na ang TESDA, kag may mga skills training, kag iban pa, no? So, sa job fair, sir, may ara man, coordination or participation, ang iban nga mga government agency, kung open sila bala, may ara sila nga table for services man nila. Ang job fair ma'am una sa tanan kay programa ini ni Dole, so sa ilagi kami una ga coordinate kaga files sang job fair clearance application. Gani sa subong ara naman ang amon job fair clearance, actually gin-issue nila ini sang nagligad pa nga Marso 19. Mga ko pasensya pero sa subong namon nga job fair wala kami sang one-stop shop ma'am. So gani ang maga-participate lang sa amon solo ang TESDA lang gid para sa skills training. Okay. Yes. Sir, nakita ko sa inyo nga Facebook page. Siguro few days ago, nag-conduct man kamo sang, is it job fair? Or may opening nga mga jobs nga gina-offer? Nga kamo naga-facilitate? Actually, ang gin-conduct namon kahapon, ma'am, employability enhancement session. Ina para sa mga nag-register online para sa job fair. Last Kapistahan Job Fair, nag-conduct man kami sa employability enhancement session para man sa mga nag-register for that job fair. Dira nga session, ma'am, gatag kami mga tips about sa resume interview, resume preparation sa job interview. Gahatag kami tips kung anong tama nga pamiste, tama nga pagsabat during interview, ma'am. Kay submit sila sa amon sang resume on that day, gani may kaygayunan kami to go over their resume and give feedback kung ano pa ang pwede nila ma-improve para lang gid mapasanyog ang ila kahandaan kag ang ilang employability. Okay, yes. So ano na lang, Sir John, invitation sa mga malapit dira, no? Aside from the siguro Rojas City, iban nga mga municipality, maka-join kag maka-bisita sa job fair. Go ahead, Sir John. Okay. Sa ngalan sa Public Employment Service Office ang Gobyerno Provincial sang Capiz, sa pagdumalaan ni Honorable Ferdinand H. Castro, sa liwat nagapasalamat kami sa Radio Pilipinas sa imo mambing para sa sininga kay gayunan. Kag nagapanawagan ako liwat sa tanan nga mga nagakinahanglan sa trabaho, hindi lamang diri sa amon probinsya kundi pati naman ang mga kalapit nga banwa, labi na Northern Iloilo kag ang Aklan, nga pwede gid kamo kapadulong sa SM City Rojas, Arnaldo Boulevard, Rojas City buwas nga adlaw, bago pa lang mag alas 9 pwede na kamo kadto dito kag para magpangita sa trabaho. Hatag lang ako pahanumdom nga bag-o kamo tani mag-apply buwas inyo gid siguraduhon nga ang inyong mga resumes, no? Sarang ninyo malantaw ang mga vacancies para makaprepare kamo sa nagakaigo nga number of resumes para buwas hindi na kamo magpangita kundi kamo sarang makapaprint o reproduce ang inyong resume. Kundi may dala na kamo nga nagkakaigo nga resume para sa tanan nga posisyon nga sarang ninyo ma-applyan buwas. Kag kung pwede lang gid magpreparar kamo sang nagakaigo nga bisting nagakaangay para sa sining formal na occasion para makakita kamo sang trabaho.
Okay, with that, thank you, Gid Sir John Baldea, ang Department Head ng Public Employment Service Office ng LGU Copies. Sir, thank you, Gid. Thank you, Gid Ma'am Ding, kag mayong hapon sa imuliwat. Yes, mayong hapon, Gid. No? Advance Happy Labor Day, boss mga kabyanan. In line with that, ang paghiwat sang job fair, no? Sa Copies na mga kabyanan and kaina na interview man sang Radyo Pilipinas ang ining Dole Region 6, no? Bangod ban sang job fair nga hiwaton sa bahin sang Robinson's Place naman iya Iloilo, no? Ang mga ara sa masobra 10,000 ka mga bakante nga trabaho ang buksan para sa mga nagapangita sa trabaho, mga bagong graduates, ang mga nag-resign, no? Nga luyag mag-adventure o kung magpangita liwat sang trabaho, mga kabyanan. So, sa bahin sang Negros, ang Bacolod City, may ara man sang ila siniya nga trabaho o kung job fair, mga kabyanan. Pero kuha na to ng pila sa mga detalye sina, no? Hopefully mag-iara ang report, no, from JP in a while. So, ina mga kabyanan, ang scenario diri sa Western Visayas for the celebration sang Labor Day adlaw sa mga mamumugon ang aton sa niyang pagsakdag sang sining nga selebrasyon. Apan ina holiday, no? Regular holiday, mga kabyanan, tomorrow sa dumdum naton, pag-observe, pag-celebrate sang May 1 Labor Day. Maghatag lang ako sa pila ka mga pahanumdom. Magiging maayos po yung mga magninegosyo dito dahil maganda na yung kanilang lugar. Hindi tulad doon sa mga tabi ng karsada na nagkakaroon ng traffic. Nagiging risk pa sila doon sa kanilang mga kalusugan dahil po yung mga emissions ng mga sasakyan. Isa sa inaabangang proyekto ngayon ng SM Prime Holdings Incorporated sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay, ang 360-hectare reclamation project na tatawaging SM Smart City. Sa kasalukuyan, dinidevelop na ang lupa nito sa harap ng Mall of Asia Complex at inaasahang matatapos ang proyekto sa 2028. Ipinapangako ng SM Prime katulong ng ating pamahalaan na hihigitan pa nila ang tagumpay ng SM Mall of Asia Reclamation at sa pamamagitan nito ay mas mapagyaman pa ang ating business district. Maparami ang magagandang oportunidad, trabaho at pagkakakitaan ng bawat tao sa pamahalaang Marcos. Ang bagong Pilipinas, mas posible, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas. Weather. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Philippine Standard Time, it's 2:33, mga kabyanan, sa atas nga pagpangalaga diri sa programa Bantay Banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nabaton kita report from JP Hervas, mga kabyanan. Aside from Iloilo City and Capiz, ang Bacolod City sa Negros Occidental may araman sang aktibidad in relation sa pagsaulog sang May 1 Labor Day. May job fair man, no? Ang pila sa mga detalye hibalo naton kay JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. James, mayong hapon. Mayong hapon, Miss Bing, kita ay tabwas. Ini ang malipot nga mensahe sa Peso Bacolod LGU kadungan sa ilang pagpangagda sa tagsa Kabacolodon kag sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental nga makigbahin sa Peso Bacolod Labor Day Job Fair. Kung ang pila ka mga lugar sa Pilipinas may isa lang ka adlaw nga job fair, sa bahin sa Bacolod duha gid ka adlaw. Ini ang magalawig tubtob Mayo 2 kagiwaton sa bahin sa SM City Bacolod humalin alas 9 sa aga tubtob alas 4 sa hapon. Mayara sang masobra 11,000 ka job vacancies gikan sa masobra sa 60 ka participating companies ang ginalauman nga pagabuksan kag gatanyag sa mga lokal kag overseas companies buwas nga daw. Nalibanong dong sa Peso Bacolod LGU nga magdala sang mas madamo nga resume kag subong man biodata nga may lakip nga pinakaulihi nga photo, may updated passport kung pwede, school credentials, certificates, kag ginapahanumduman nga magsuksok sa nga insakto kung appropriate nga parapton kag labaw sa tanan.
magpakita sang kumpiyansa kag maayo nga pamatasan sa pagpila kag pagpasakop sa sining aktibidad. Yari bala Miss Bing, no, pamatian naton ang kabahin sa nangin pagbangagda sa pamunuan sa Bacolod Peso para sa mga kauturan naton nga magpapila kag magpakigbahin sa sining Labor Day Job Fair sa main atrium SM City Bacolod. So, Jovelyn Ganay again of Peso Bacolod. In behalf of Mayor Alvin Benitez, kami kayaw nga nag-imbitar sa tanan nga taga Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Ang Peso Bacolod nagpreparar sa isa ka job fair sa May 1 and 2, 2025. Halin alas 9 sa ngaga, pakarto alas 4 sa hapon sa main atrium sa SM City Bacolod. Nagpreparar ang Peso Bacolod sa over 11,000 job vacancies, both local and overseas. Gani ano pa ang inyong ginahulat? Magdala sa madamo nga resume. Magpagwapa kang magpagwapo. Magkita na kita sa May 1 and 2, 2025. Halin alas 9 sa aga, pakarto alas 4 sa hapon sa main atrium sa SM City Bacolod. Madamo gid nga salamat sa padayon ninyo nga pag-upod kag pagsuporta sa tanan nga programa sa Peso Bacolod. See you. Ang kabahin sa nangin pahayag ni Ma'am Jovelyn Canoy, ang Peso Manager sa Peso Bacolod City. So again, sa aton sinimo uturan, sa bahin sa Bacolod City, kag sa iban pa nga mga negrense, magpadulong buwas nga adlaw, tubtob sa adlaw sang Biyernes, alas 9 sa aga, tubtob alas 4 sa hapon, sa hiwaton nga 2-day job fair sa diin 11,000 o kung masobra sa 11,000 ka trabaho ang pagabuksan sa publiko. Okay, so ma-accommodate ang mga ara sa Bacolod City nga area, no? Also ma-accommodate sa bahin man sang Capiz kay na naghambal si Sir John Baldea nga ginaimbitar man ang mga taga Northern Iloilo or halin sa Aklan nga pwede gid sila makakadto sa Capiz sa SM City man sang Capiz para sa job fair. Also diri sa Iloilo City ang venue sa job fair will be at Robinson's Place. So nami lang kay may ara sa mga kada area nga ano bala daw main target sang sang isa ka province abi or isa ka isla, no? So maano na Japes, 11,000, more than 11,000 sa Bacolod City. Yes, Ms. Bing, no, lauman ang pagdugok buwas ng linibo man ka mga aplikante kati hindi ba sa basta ang numero, more than 11,000 from 60 companies. Pero duha ka adlaw ila. Yes, Ms. Bing. Oo. Pagluwasin ni Ms. Bing, no, nang regular man nga aktibidad sa Peso Bacolod, kung isa nagapadulong, pwede sila sa mga barangay sa syudad sa Bacolod para lang maghiwat sa job fair. Kaya nakita mong guro nila summer break, no? Kaga the same time, madamo sa nagakinahanglan sang trabaho, the reason nga nagatanyag sila sang mas madamo kag mas malawig nga job fair subukin nato. Okay, sige. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Amo na subong mga kabiyanan ang ginaduso sang aton sa gobyerno para nga maka-accommodate gid, no? Ginadala sa mga area ang ini nga mga hilikuton para nga mahatagan opportunity ang mga bago na graduar, ang mga nagapangita sa trabaho, kag ang advice sang Peso managers na from Bacolod City and Capiz mga kabyanan, ang ila sa niya ginahambal nga magbistis ang presentable and magpadulong, no? Kati ang mga trabaho ni hindi man lango-lango and ang gina-applyan isa sa mga ginatanaw definitely ang imo sa niya nga pag-present sang imo sa niya kaugalingon. So ina ang isa sa mga dako nga bahin, no, sa pagpasulod o kung pagsulod sa trabaho. So sa mga job seekers, good luck, no, sa inyo sa niya nga pagka-apply sa trabaho tomorrow. Tani no sa 11,000 or more than that, no? 11,000 sa Bacolod, 4,000 plus sa Capiz, kag siguro mga sobra man 11,000 diri sa syudad sa Iloilo. Hopefully makasulod ang tanan, no? So makon mo kung may amo nga bakante kag tanan man ang nag-apply, makasulod manami gid.
Actually, kung hindi ka lang mapili sa obra, may masudlan ka gid. So, good luck liwat sa mga aton sa iya job seekers. Paghatag ko kanil liwat sa mga pahanumdom, no? Hatagan ko ligwa ang pinadamon sa mga advertisements o kung mga plugs sa dili lang madugay magabalik kita. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TIEZA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. It is a milestone not only for the Queen City of the South and the whole province of Cebu, but for the entire country, as the opening of this museum brings to the fore our rich natural, cultural, and artistic treasures. Sa ilalim ng pamahalaang Marcos, ang makasaysayang Aduana Building ay isinaayos upang maging National Museum of the Philippines sa Cebu. Katuwang ang Chief Operating Officer ng DOT TIEZA na si Mark Lapid sa pagbubukas ng ika-16 na National Museum sa bansa. We always support historical, cultural, and heritage tourism projects namin. Napakalaki kasing bagay ng pagpapahalaga. Very historical po kasi ang ating bansa. Sinuportahan namin with National Museum yung Malacanang sa Cebu. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Build Better More program ng pamahalaang Marcos, tuloy-tuloy ang pag-arangkada maging sa sektor ng turismo. Isa na dito ang pag-upgrade ng mga historical sites sa bansa, gaya ng Gat Andres Bonifacio Shrine and Ecotourism Park sa Maragondon, Cavite, na pinangunahan ng DOT TIEZA. Ang historical shrine ay pag-alala sa katapangan, determinasyon at pagiging makabayan ni Bonifacio, na nawa ay maging inspirasyon sa taong bayan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Naghahanap ka ba ng trabaho? TESDA got you covered. Dahil karamihan ng mga TVET graduate ng TESDA may trabaho agad. Ayon kay TESDA Secretary Kiko Benitez, ito ang isa sa mga direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. It's really training to trabaho. Na-mention naman niya sa kanyang SONA na 8 out of 10, so 80% of TVET graduates actually find a job, which is a much higher percentage. No? And in certain modalities of training that TESDA does, mas mataas pa sa 80%. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Nabuo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Initiative. Layo nitong ipakita ang mga tunay na nangyayari habang iginigiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Our interests are clear. They lie in ensuring that the universal and unified character of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and in the final and binding determinations of the South China Sea Arbitration Award of 2016 are firmly and consistently upheld. Sa kabila ng tumataas sa tensyon sa West Philippine Sea, naisagawa pa rin ang mga regular na rotation and resupply o remission ng Armed Forces of the Philippines. We are in the business of protecting our territorial imperatives. We are insisting on exercising our sovereign rights. Parte din ito ang pagpapakitang halaga ng administrasyon sa pangunahing pamumuhay ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Katuwang naman dito ang BIFAR at PCG. Todo bantay ang pambansang pulisya sa mga bagong istar ng krimen. Tulad ng carjacking noon na renta ngayon na ngayon sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. 1 milyong operasyon ang ikinasa laban sa karnaping. The mission remains to serve and to protect our people.
Mula July 2022 hanggang November 2024, nasa 3,000 sospek ng rentangay ang nahuli. Higit 2,700 ang naibalik na sasakyan. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So, we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng It's 2:47 mga kabiyanan sa ato sing pagpangalagad. Kadungan sa pagsaulog daton sang Labor Day tomorrow, May 1, ang paglunsar man sang karon iyang administrasyon, no, ang programa nga murang bigas para sa mga aton sa iyang mga utod nga ara sa mga ara sa pigado, no, and particular dili man sa Iloilo ang ginatumod nga maka-avail sining programa amo ang mga malnourished nga mga kabataan. Sa bahin sang Cebu mga kabyanan, ginalauman nga magapadulong dito si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa launching ceremony sang amo iyang programa. 20 pesos per kilo nga bugas ang promesa ina sang presidente sang nagakampanya ini. Amat nga ginatumod sin niya kag ginapatuman, no, ang isa niya nga handom kag ipatuman na ini beginning o kun umpisa tomorrow. Siyempre pa ang pag-coordinate with the local government unit sa sining program sa pagpangunaman sang Department of Agriculture, National Food Authority, kag iban pang ahensya. Definitely sa bahin sang Iloilo ang identification sa mga malnourished ng mga kabataan ara sa bahin sang Provincial Health Office. Kag sa nutrition, no? Nutrition Council, National Nutrition Council. Lana ko sa tiyempo sa ato sing pagpangalagad, mga partners ko sa technical side sa studio, si Roy Louis Kaypang, sa bahin sa transmitter, si Jeffrey Bitita. And thank you very much kay Sir John Leo Marco Beldea, ang department heads ang Public Employment Service Office, ang local government units ang copies, no, sa paghatag niya sa iyang tiyempo sa pagpaybalo mga kabyanan nga sa bahin sang copies, may aras ang job fair sa bahin sang SM City copies sa Rojas City. Sa bahin man sa Bacolod City, sa SM City man, dito hiwaton ang job fair. And sa Iloilo City, hiwaton ini sa Robinson's Place, Iloilo. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akon sa ngalan liwat ni Paul Tarosa, ang inyong regular anchor. Nagtalos lang ng inyong alagad Bing Pabiona, Pilipinas. Salamat kag maayong hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon,